Hindi na. Kasi nga, ang nangyari nun, wala akong, di ba sabi ni VP siya, may 7, 9 na warnings, di ba? Ako, nung pagbisita ko nung hapon na yon, 5 minutes bago matapos aming ang visitation time namin, sinabihan ako nung isa doon, sabi niya na, nung July 19 daw, nung phone conversation namin, meron daw akong sinabi, sabi ko, about the case. Sabi ko, I don't know anything about the case. Kaufman is not discussing anything about the case. You know that, Mr. Kaufman. I have not asked a single paper from you on whatever it is that you are doing, so I cannot talk about the case. And also, nung time na yun, 5 minutes bago matapos, sinabihan na lang ako na isususpend daw ako. Ang sabi pa nga ng PRD, doon sa lalaki na sabi niya, you cannot do that. Yun niya. Kasi, he's expecting me. He knows that this is my turn. This is my time right now. This is my schedule to visit him. And, ako kasi nurse, di ba, na-assess ko siya, yung first time ko itong visit ko na ito, the only day na nag-visit ko siya, nung pagdating ko talaga, straight from the airport, nilagay ko lang yung gamit ko sa hotel, na-assess ko na siya, kita ko na yung dito niya, malalim. Yun, tapos, check ko sa kanya, control ang emotions ko na tapos, yun, after nung just 5 minutes, saka ako nilapitan nung lalaki, sabi niya, suspend daw, and this is exactly what the PRD said, you cannot do that, sinabi niya, tapos the following day, wala na akong visit. Sabi ko sa kanya, I don't say anything about the case. All I tell him is, he asked me usually about the case. The same kami ng sinabi ni VP, kasi news yun eh. Pareho kami ng sinabi ni VP, kasi narinig niya rin yun sa news. Kaya nga sabi ni VP, di ba, narinig niyo ba yun? Kaya nagsabi niyo, di ba, na may 7 or 9 warnings ako. I didn't receive any. Ito lang ang masasabi ko. Sinabi ko na kay Sir Kaufman. Sabi ko, wala namang, alam ko, I have nothing against you, pero please do not deprive us of, asking other people or asking legal opinions from other lawyers also. Pero we acknowledge you as his lawyer. Sabi ko nga sa kanya, baliktad tayo. Asawa mo, ikaw kaya ang nasa loob. Ano kaya ang gawin ng asawa mo? The last time, every time I go there, I tell him, he would always ask, he would always ask, kumusta na? Maka na ako, we cannot talk about the case. At pagkatapos ko dito, tatawagan ko ang lawyer para sa kanya mo tanungin lahat. Ganyan, always recorded yan. Recorded yan. Gusto ko nga igawin nilang public yung conversation eh. Wala ako doong ma-discuss about sa case because sabi ko, Mr. Kaufman, I'm not asking any paper from you. You are not talking to me about the case or any of your associates. And you accuse me of I'm talking about, ikaw ang dinidiretso ko. Bihira ako makausap sa mga kasama mo na nagdagdag ka na ng mga lawyers dyan. So I have nothing against you. So alam ko doon ka na nagalit eh. Galit ka na doon for me. I know you are protecting your practice. I don't know if you're trying to prove something. Pero kami, we are concerned about the life of this man. He is family. He is the father of my daughter. He is the father of VP, Paulo, and Baste. So yun lang. Sabi ko nga, baliktarin natin. Ang asawa, ikaw ang nasa loob. Ano kaya ang gawain ng asawa mo? Diba? Sinabi niya sa akin July 19 and to tell you honestly, hindi niya ma-point out kung ano. Wala siya binigay sa akin notice, I'm supposed to receive it, and then if he was able to hear it or napansin niya na nung July 19 pa nung phone conversation, why not call me up? Kasi nung one time na si VP na nag-violate na pinasa niya ang phone, kinuha kagad ang attention niya, di ba? So sana nakakuha ako ng kapalit ko. Di ba sila VP din? Sila VP din, di ba? Pag sa laban ang isang na narinig ko sa kanya, bahala na miski mag-isa siya. Kaya niya nang sabihin sa ICC na na mali ang ginagawa niya for doing this to this man. Tapos yun na nga yung in-expect na alam ni VP ako na kung sa Bisaya pa turno na ako ni Karon. Tapos ngayon wala siyang bisita. Even after his presidency, I'm telling you, emotionally na siya. Meron na siyang depression ngayon. Sabi ko nga ito sinabi ko sa kanya, sabi ko, hindi naman ako lawyer. Lahat ng tinatanong ko sa humingi ako ng opinion sa lawyer. Yun ang doon. Humingi ako ng opinion sa lawyer. Ka na lang. Several times ako nag-email eh. Sabi ko, have mercy on the man, 80 years old. You only get to talk to him 1 hour a day, Monday to Fridays, not on weekends. You don't see him 23 hours a day. I'm telling you, I am 110% sure na may depression na yan. Ngayon, dinideprive mo ako na mabisita siya, na may maalam niya nandito ako sa labas. Dinideprive mo ako na mabisita siya, at least may makausap siya na family. I am telling you, he can stay in his room, he can stay sleeping for 24 hours. Kilala ko na yung tao. Saka sabi ko, di ba, ang opinion ko lahat, attorney, puro lang suggestion ba? Sabi ko,
hindi ba kayo pupunta ng Pilipinas, kukuha ng ano, whatever, di ba? Parang ganun, di ba? At least you should get more information about the man. How can you, ito pa ang question ko, how can you defend the man if you do not know the man? He's 80 years old, and then, marami na siyang, alam mo na, marami na siyang hindi ma-remember, hindi ma-recall, malalo na nung nagpresidente siya, mga ganun. So, yun lang ang ano ko. Ilang taon ba ang meron ang o ilang araw, ilang buwan ba meron? Do you think you can say it? Only God knows. Only God knows. Kaya kami nag-e-effort kami dito na mabisita siya, mapuntahan siya, na at least may isang family member. Kaya ako na, miskin na ayaw niya na ako pabisitahin, nandito pa rin ako kasi in case of emergency, ako ang pinakamalapit. Imagine in case of emergency, ang taga-Pilipinas, it will take them like more than 24 hours to book a plane ticket just to come here, and it would cost them how many, thousands of pesos para, to. Kaya ako nandito, kaya lang, syempre, naawa ako, alam ni Mayor Baste kung ano na lang ang naiisip ko. Kahit ano na lang. Sabi ko sa kanya, hindi pa natin nagawa lahat. So nananawagan ako, alam ko every time na mga Pilipino, magdasal tayo. Samahan natin si VP Sara, sabi niya na miski siya na lang mag-isa. Totoo yung sinabi niya. Totoo ang sinabi niya, walang jurisdiction. Samahan natin siya. Nakikiusap po ako sa inyo. Kasi si Kitty kasi may tawag pa rin siya. May bagong siya. Kanina lang ito. Galing daw kay yung isang kay Claudia doon sa isang lawyer na nag-visit. PID sends the following message to Hanilet. My undying love for you and for all the things that you have done for me. Thank you.